energy. Okay. So, ang next na lesson natin ay work and energy. Okay. Specifically, para sa ngayong araw, di-discuss natin ay kinetic energy. Okay. Familiar naman kayo siguro sa kinetic energy and work, di ba? Kasi may physics naman kayo yata nung high school. Tama ba? Meron ba kayong physics nung high school? Ha? Kumusta naman ang physics niyo nung high school? Pare-pareho siguro kayo ng teacher kasi pare-pareho kayo tumawa ng ano. Kumusta ang physics niyo nung high school? So, paano tinuro ang work sa inyo nung nag-aaral kayo ng physics? Ano bang impression? Ano bang work? Ano bang work? I mean, di ba? Yung matrabaho, di ba? Sa Tagalog, trabaho. Di ba? So, matrabaho na bumangon sa isang malamig na araw, di ba? At anong tawag dito? Tapos umuulan pa, tapos ang klase niyo 7:30, no? Matinding work 'yun, di ba? Asa ng physics dun sa ano na 'yon? Sa aspect na 'yon, yung pagbangon. Exactly, di ba? Yung the fact na kailangan niyo mag-exert ng effort para bumangon, ay tawag dito ay gumagawa kayo ng work. Okay? Siyempre, cellphone muna kayo hanggang sa makita nyo na 7:15 na. Diba? 7:30 klase ninyo. Ano nang gagawin nyo ngayon? Hindi na kayo maliligo. Bagyo naman eh. Tama? Tapos, dyan lang naman kayo sa inhale. Tatakbo na lang kayo. So, nako, additional work na naman yun. Diba? Additional work na naman yun para sa inyo na tumakbo papunta sa UP na umuulan pa. Right? Right? Okay. Pagdating nyo sa classroom, basang-basa na kayo, yung teacher nyo ay di pala pumasok. Ano ba yan? Naranasan nyo na ba yan? Okay. So, paano nyo i-define nyo yung work base dun sa mga examples na yun? Sa pagbangon, sa pagtakbo, ano yung common dun sa mga actions na yun? Yes, sige. Meron siyang force, di ba? Kasi kailangan niyo ng force para bumangon, para mag-move, and meron displacement kasi nag-move nga kayo, di ba? Yung pagbangon ninyo pataas. Tama ba? Ganun ba kayo bumangon? Baka hindi tayo pare-pareho ng style. So, bangon kayo pataas, tatakbo kayo forward, right? Okay. So, kailangan ng both force at saka displacement. Okay? So, basically, dito sa figure na ito, merong mga tao na tumutulak ng kotse sa isang snow. Okay, so para masabi natin that they're doing work, okay, kailangan ng force at saka ng displacement. Okay, na kung saan yung Fi force at yung Si displacement. Okay, so right now we're using S as displacement, pero mamaya gagamitin din natin yung variable na X kasi since gumagamit naman tayo ng Cartesian coordinate system. Okay, now, ito na yung English na part. This is work done on the car if F is the force exerted on the car by the, ano ba tawag dito? By the persons. Okay, ang na-displace ay, ang tinitignan yung displacement dito ay yung displacement ng kotse. Okay, so you're looking at everything, you're looking at lahat ng variables dito ay tinitignan nyo with respect to the car. Force exerted on the car, work, tawag dito, done on the car, and yung displacement ng kotse. Okay, ganun din pag bumabangon kayo, so nag-exert kayo ng work, diba? Work done on you. Okay, pag bumabangon, work done on you pag tumatakbo, diba? Kayo yung nag-move, kayo yung nadi-displace, and so on and so forth.
So ito yung basic na definition ng work. Kailangan nyo ng force, kailangan ng force na in-exert, tsaka displacement na in-exert. Okay? Okay. So, it's also possible na yung force na in-exert, okay, sa inyo ay hindi necessarily the same direction as the path, okay, nung displacement. Kasi dito, nung tinulak nila yung kotse, sa paano nila tinulak? Tinulak nila forward, tapos yung displacement ng kotse ay forward din. Tama? Tama? Okay. Pwede rin na tinulak niya, tulad dito sa example, tinulak niya ng pa-side, okay, or yung force na exert ay somewhat merong angle, okay, pero yung net motion is horizontal. Diba? So dito sa figure na ito, yung force ay merong angle, okay, or exerted at an angle, pero yung displacement ay along the horizontal. Now, ang titignan nyo dyan is the angle between yung direction kung saan tinulak yung force, saan in-apply yung force, at saka yung direction ng displacement. So, if you draw yung force, okay, like this, and then yung displacement like this, okay, merong angle between them. Okay, at yung angle na yan ay yung angle na phi. Okay, so, ngayon, yung work done dito is the force exerted, okay, times cosine ng angle phi. Sorry, walang ano yan. Hindi yan vector. Okay, cosine ng angle phi times yung displacement na S. Okay? So force times S times displacement times cosine ng phi. Okay? This assumes that the force is constant. Okay, so you're applying a constant force on the object. Okay. Okay, ano yung example na tawag dito? Yung direction ng pag-move niya pag ganyan, pero yung force na ina-apply ay sa ibang direction, pero nagmo-move pa rin siya. May naisip ba kayong example na gano'n? Na paleng yung force kumpara sa displacement. Kasi usually pag nag-apply kayo ng force, di ba? Kung saan nyo in-apply yung force, doon din magmo-move yung ano, di ba? Yung tawag dito, yung object. So may naisip ba kayong example na tawag dito? Na nag-apply kayo ng force pero sa iba pumunta yung ano, sa ibang direction siya nag-move. Sa? Sino yun? Ikaw. Yes, tama. Pwede yun, di ba? Siguro hindi kayo ganun kagaling magbilyar. Di ba? Kala nyo, diretso yung ano nyo, pagtulak nyo, napansin, tumatabingi pala pagtulak yung ganun, di ba? So, ito yung bola, dito nyo tinamaan sa gilid, di ba? Sa ibang direction pupunta yung bola, and actually umikot pa nga, di ba? May pectus, di ba, na tawag. So, yun, isang example, right? Di ba? Okay. Tawag dito, pag halimbawa nasa ano kayo, nasa canteen kayo, okay, nakapila na kayo dun sa canteen, at ready na kayong umorder ng food, tapos biglang may nakakita sa inyo na ano nyo, na kaibigan ninyo, di ba? Tapos hinila kayo ng kaibigan ninyo papunta sa kanya, right? Pero gusto niyo pumunta doon. So anong direction kayo pupunta? Medyo nasa gitna, di ba? Hindi diretso sa kanya kundi parang paleng ng konti, right? Kasi ang intention niyo is dumiretso. So yun, yung ilang examples. Now, constant yung force doon, meaning hindi nagbabago yung force na in-exert niyo dun sa object. Okay. So tignan natin itong example na ito. Nababasa niyo ba? Ngayon, nababasa niyo na? Okay. So, example, work done by a constant force. Steve exerts a steady force of magnitude 210 newtons, okay, on the stalled car in figure 6.3. Sana yung 6.3. Ay, hindi. Ito, yan. Yan ang figure 6.3. Okay? Yan.
Okay, so nag-exert siya ng force na magnitude 210 newtons as he pushes it a distance of 18 meters. The car also has a flat tire, so to make the car track straight, Steve must push at an angle of 30 degrees to the direction of motion. Siguro hindi niyo pa naintindihan tong part na to. Pag merong pag flat ang gulong ng isang kotse, hindi yan diretsong aandar. Okay, kasi yung friction sa isang gulong na flat ay iba sa friction dun sa kabilang gulong. Okay, so magmo-move siya towards dun sa less friction. Okay, kaya pag tinulak niya, liliko yan talaga. So kailangan niya itulak ng patagilid. Okay, so ganun yung nangyayari. Okay, ngayon yung pagtulak niya is at an angle of 30 degrees with respect to the direction of motion. So how much work does Steve do? Okay, so ang ginagawa niyang work is can be computed using this equation. Okay, so F is equal to Fs cosine phi. Yan may sinulat natin kanina. Okay? And then yung force na in-exert niya is around 210 newtons. Okay, and yung distance na ginalaw ng kotse is 18 meters. Tapos sinabi rin dito na yung angle ng pagtulak niya is at an angle with respect 30 degrees with respect to the direction of motion. So this is the angle between the force and the displacement, right? Right? Okay. So kaya ang lalagay natin din ay 30 degrees. So straightforward, 210 newtons times 18 meters times cosine 30 degrees equals 3,300 joules. So, by the way, nakalimutan ko banggitin yung units. Ano? Okay, so ang unit ng work ay joules. So ang unit ng force ay newtons. Okay, at anong unit ng displacement? Okay, SI unit is meters. At ang unit ng work ngayon ay Newton meter or equivalent yan sa joules. Buti tama ang pag-pronounce ninyo. Kasi maraming nagpo-pronounce na joules. Pero joules yung tamang pag-pronounce yan. Pangalan kasi yan ng tao, kaya syempre, i-pronounce nyo ng tama yung di ba? Pangalan ng tao. Kayo ba, gusto niyo bang tawagin kayo na na iba yung pronunciation ng pangalan niyo? Okay. So, straightforward, right? Sana ganyan lang yung exam. May ganyang konti. Parati naman may ganyang konti. Okay? Of course, ang mahirap lang dyan is to determine kung ano yung angle. Kasi minsan, bibigyan kayo ng problem na ibang direction ng force, tapos ang binibigay sa inyong angle is with respect to something else, not with respect to the direction of motion. Diba? So, yun lang yung mga kailangan i-figure out. Okay. Of course, sa letter B, may isang nerd, okay, na na-figure out kung ano yung vector. Vector, okay, description ng force in terms of the unit vectors I hat at J hat. Okay. So, nag-apply siya ng steady force, okay, na merong 160 newtons along the x direction at 40 newtons along the y direction. Kung paano niya nakuha yan, wala akong alam. Yung displacement, okay, is also in terms of vectors, 14 meters along the x direction, tsaka 11 meters along the y direction. Okay? So how much work does Steve do in this case? Okay. Now, ang hindi ko nabanggit kanina is that itong description ng Fs cosine theta, okay, is just yung dot product, okay, ng force at saka ng displacement. Alam niyo yung dot product? BS Math kayo, di ba? Tsaka anong tawag dito? BS Com Sci, di ba? So alam niyo yung dot product. May iba yata yung tawag niyo sa dot product eh. Scalar product ba? Dot product din, di ba? Dot product din. Okay, so ang dot product is Fs cosine theta, right? And
yung product na yan is a scalar quantity, hindi yan vector quantity. So yung work actually is a scalar quantity and yung work has no, tawag dito, wala kayong pakialam. Pag nag-describe kayo ng work, hindi nyo pinapakialaman yung direction. Okay? So, Fs cosine phi. Okay, so F dot S. Now, if you have a vector, katulad nito, merong vector na F at saka merong vector na S. Okay, in terms of yung unit vectors, dahil dot product siya, anong gagawin nyo? Kukunin nyo lang yung components, di ba? Yung multiply nyo yung components along the X at i-add nyo dun sa components along the Y. Alam nyo naman yan, ano? No, kasi nandun kayo sa gusto nyong course na BS Math at saka BS Comsci. Tama? Okay, sige. So, anong X component ng force? 160 newtons at ang X component ng displacement ay 14 newtons. So, ang product nila is 160 times 14. Yun yung nakasulat dyan. And then, ano ang Y component ng force? Negative 40. At yung Y component ng displacement? Sorry, hindi ko makontrol yung paggalaw. 11 meters, right? So, yung product nila is negative 40 times 11. Okay? And i-add nyo yung mga yan. So, ang lalabas is 1,800 joules. Okay? Magtataka kayo bakit magkaiba yung sagot. Of course, magkaiba yung sagot kasi yung magnitude ng force na ito, yung magnitude ng force na yan, okay, 160 newtons squared plus negative 14 newtons squared square root. Compute nyo nga. 160, 40. Ilan? Hindi, dapat greater than 160 yan. 100? 164 newtons. O hindi siya 210 newtons, di ba? Right? So they're totally different forces. Okay? So 164 newtons. Hindi siya 210 newtons katulad dun sa letter A. Kaya magkaiba yung sagot nila. Okay? Kasi baka nagtataka kayo, ina-expect nyo na pareho yung pareho yung sagot. So magkaiba sila ng sagot kasi hindi sila parehong forces. Okay? Anong name mo? Okay. Any questions so far? Alam kong tanong ninyo. Bakit pag ina-explain ni sir, ang dali-dali, pero pagdating sa exam? Okay. Now, di ba sinabi natin na ang work is a scalar quantity? Ibig sabihin, wala kayong pakialam sa direction ng work, di ba? Pero, kung titignan nyo dito sa figures, makikita nyo na in certain cases, work done on an object can be negative. Okay? Anong case na kung saan negative yung work? The A, B, or C? Sa A, B, or C. Okay, saan negative yung work? Sa letter B, nakasulat naman. Kung masyado lang maliit. Ayan, di ba? Negative. Di ba? Negative yung work done. Okay? Okay. Ganun talaga kayo mag-isip, nasa quadrant 2. Mathematics talaga. Mathematics. Okay. Ito yung physics dyan. Okay, lalakad kayo, di ba? Tapos, kung nakita kayo ng kaibigan ninyo, nasa likod siya, bigla kayong tinulak. Di ba? Pare, or syempre, kailangan natin maging gender sensitive. Babae kayo, naglalakad ka, tinulak ka ng ano mo, girl, di ba? So, ganon. Oh. Ano mangyayari sa inyo? Ha? Hindi. Hindi ko sinabi ko hindi ko tinatanong kung anong reaction ninyo. Tatanong ko lang kung anong mangyayari sa inyo. Anong mangyayari sa motion ninyo? Naglalakad kayo, constant speed, tapos bigla kayong tinulak. Anong mangyayari sa inyo? Ha?
Ano mangyayari sa speed nyo in particular? Mag-i-increase? Magdi-decrease? Mag-i-increase. Di ba? Kasi nag-apply ng force yung kaibigan ninyo, or ewan ko, kaibigan nyo siya talaga, di ba? In the same direction as yung motion ninyo. Yung force na in-apply nyo is in the same direction as the motion. So, anong nangyayari sa speed nyo? Nag-increase. Okay. Lalakad ulit kayo. Another scenario. At nakasalubong nyo yung, o pasalubong yung kaaway nyo. Diba? Huwag muna kayong tumalikod. Tinulak kayo, di ba? Move kayo at constant speed, tinulak kayo. So yung direction ng force na ina-apply niya ay opposite in direction to your motion. Right? Anong mangyayari sa speed ninyo? Babagal. Di ba? In that case, okay, yung force na in-apply is opposite in direction to the displacement. Right? And kung titignan ninyo, ano yung angle between the force at saka ng displacement? Kasi baliktad sila, di ba? Yung force dito, yung displacement nyo dito. So, ano yung angle between them? 180, di ba? 180 degrees. Okay? And kung titignan nyo dito sa equation na ito, pag ang cosine theta, pag ang cosine phi, at ang phi is 180 degrees, anong cosine 180 degrees? -1. So, nagkakaroon kayo ng negative work. Anong effect ng negative work sa inyo? Anong effect ng negative work sa isang object? In terms of speed, magde-decrease yung speed niya. Okay, so kung merong negative work done on an object, ang speed niya ay magde-decrease. At pag merong positive work done on an object, ang speed niya ay mag-increase. Right? Okay. Meron kayong bola na hawak, binato niyo yung bola papakyat. Habang umakyat yung bola, okay, ano yung force or forces na nag-a-act dun sa bola? Gravity. Ilang forces na nag-a-act dun sa bola habang papakyat? Hindi, ilan? Tanong ko, ilan eh. Ilang forces? Isa lang, di ba? At yung force na yun ay, anong direction? Pababa. Okay. So, pero yung displacement niya, anong direction? Paakyat, di ba? Opposite yung gravitational force at saka yung displacement. Anong nangyayari dun sa bola habang papaakyat siya? Bumabagal. That's another example of negative work being done on an object. Di ba? Right? Siyempre, pagdating niya sa pinakatuktok, babagsak siya ulit. Right? So, yung gravity ba, yung force due to gravity ba yung magbabago ng direksyon? Hindi, di ba? O kaya maraming mali sa number 2 tsaka sa number 4 sa conceptual question sa first exam. Kasi yung iba sa inyo, ganyan-ganyan yung acceleration. Ipinaliwanag na nga natin ang acceleration parating pababa, di ba? Okay. So habang pababa yung acceleration, ang direction ng acceleration pababa, anong direction ng displacement niya? Talagang tinignan mo pa ulit, ha? Anong direction ng displacement habang bumababa? O, yun na nga, sinabi ko na nga yung sagot. Habang bumababa nga siya, ang displacement niya ay pointing downward. So same ang direction ng gravitational force at saka ng displacement, right? At anong nangyayari sa object? Sa speed ng object particularly, nag-i-increase. So, another example na kung saan pagpareho yung direction ng force at saka ng displacement, mag-i-increase yung kanyang speed. Okay? In general, pag yung angle between the force and the displacement is between 0 and 90 degrees, yung work na yan ay positive. Okay? Obvious naman yan mathematically kasi cosine 0 hanggang cosine 90 will give you a positive answer, right? Pero kung ang angle between yung force at saka displacement is between 90 and 180, ang cosine ng angle na 90 ng angle between 90 and 180 is negative. Tama? So ang work done will be negative. Okay? So, and yung effect ng positive work is to increase the speed and yung negative work naman is to decrease the speed. Okay? Ayos? Okay. Of course, there's also zero work kasi mayroong cosine 90. Ang cosine 90 ay 0. Okay, kailan ito nangyayari? Yes. Again, mathematics kayo mag-isip, di ba? Anong particular example ang naisip nyo na pag nag-apply kayo ng force, tawag dito?
at may displacement siya na 90 degrees with respect to the force. May example ba kayo naisip na gano'n? So, nadi-display siya, sabihin natin horizontally, pero yung force ay 90 degrees with respect to the displacement. In that case, sige. Maghawak mo yung barbell stationary, pero ano yung force doon? Kung hawak mo ang barbell at ang tawag dito, nag-exert ka ng work sa barbell, di ba? So ang force na in-exert mo ay paakyat. Tama? Pero in that case, wala kasing displacement. Okay? So okay yun, work is zero in that case. Pero ang tanong ko is, kung meron displacement na horizontal, okay, it can also be na yung force ay perpendicular with respect to the displacement. So anong na alam nyo na ganong example sa everyday life? Sige. Yes. Sa library kayo, nahiram kayo ng book, ganyan kayo maghawak, di ba? Kasi ingat na ingat niyo yung book. Dahil hindi na alam gamitin ng books, di ba? Yung physical na book. Oo naman to. Hindi na kayo marunong gumamit ng physical book, di ba? Puro na kayo e-book, di ba? Kung iPad yan, malamang okay lang. Okay. Meron tayong library. Ang laman ng library ay books. Okay. So, anong direction ng force na in-exert nyo sa book? Mataas. At anong direction ng displacement nyo pag naglalakad kayo? So, ang tinitignan natin dito is yung force na ina-apply ng kamay ninyo dun sa book. Force exerted on the book. So that force that you are exerting on the book is not doing any work. Kasi perpendicular. Force is paakyat, yung displacement nyo, pag ganyan. So that force is not causing you to move forward. You know, may sense naman, di ba? Kasi yung force na ginagamit nyo ay para lang buhatin yung book, hindi para mag-cause ng forward motion. Right? Right? Ano pa? O yung book lang, hawak niyo yung book na ganyan, ano pa yung forces na nag-act dun sa book? Aside from yung force na in-exert ng kamay ninyo. Gravity, di ba? Hindi naman nawawala yung gravity as long as nasa surface kayo ng Earth. Yung gravity ba ay merong ginagawa na work dun sa book? Wala, kasi di ba? Ang gravity is pointing downward, ang displacement nyo is, and yung gravity is not causing you to move forward. Or the book is not causing the book to move forward. Naintindihan nyo? So yun yung mga examples na kung saan zero yung work. Okay? Okay. So I hope naintindihan niyo yung aspect na yan. Okay. So ito yung example kanina na binanggit na isa sa mga klase nyo. This is also zero work kapag yung barbell, okay? Alam niyo naman siguro kung anong barbell, no? Okay. Alam niyo na meron tayong gym, no? Kasi baka, huwag na. So, pag stationary yan, walang displacement, ibig sabihin wala talagang work. Kasi hindi naman nade-displace. Diba? Pero bakit kayo nangangawit? Hawak niyo yung barbell, o kahit na hindi barbell, kahit na yung book lang. Hawakan, gaano katagal niyo kayang hawakan yung book na yan? Sa tingin niyo? Gaano katagal niyo sa tingin kaya niyo bang hawakan yan indefinitely? Hindi, di ba? Kasi anong mangyayari sa inyo? Mangangalay kayo, di ba? Pero wala naman kayong ginagawang work sa book. Wala rin namang ginagawang work sa inyo yung book. Di ba? O bakit kayo mangangalay? Yung gravity, pero anong kinalaman nun sa ano niyo sa paghawak ninyo, di ba? Ha? Mass ng alin? Yung book. At saka yung gravity. Pero yung book pa rin pinag-usapan natin, hindi kayo kasi kayo yung nangangalay. Di ba? Yes, it's good na iniisip mo siya in terms of blood flow. Pero ano bang reason kung paano yung nabubuhat yung book? Muscles. Yung muscles kasi ninyo nagko-contract tsaka nag-ano yan. Di ba? Nagko-contract at tsaka nag-expand. Okay? Para buhatin yan, some muscles contract and some muscles expand. Yung muscles nyo ang tawag dito,
ang nangangalay. Diba? Okay? Paalam niyo naman kung paano nag-work yung ano, no? O hindi. Kasi BS Math kayo tsaka BS Com Science. Hindi niyo alam kung paano nag-work yung anong tawag dito? Muscles. Alam niyo ba? Hindi. Sure? Okay lang. Huwag na natin pag-usapan. Baka bumalik sa akin yun sa evaluation. Sir, ang taas-taas ng expectations. Pati muscles namin pinapakialaman. Pag inilift niyo yung barbell, pag binaba niyo pala yung barbell, dito sa example na ito, binababa yung barbell. Okay? Anong tawag dito? Siyempre yung displacement is downward. Right? Tapos, ano bang pinag-usapan dito? Pinag-usapan natin dito yung barbell. So yung forces exerted on the barbell. So anong forces exerted on the barbell? Okay, gravity. Parating nyo ilagay yung gravity, parating na kayong may tamang sagot dyan. Okay? Di yan nawawala. Unless na nasa space. Unless na yung example nasa space. Di ba? Ano pa? Ha? Yung? Applied force. Yung force na inaano ng kamay ninyo. Right? So, anong direction yon? Hindi, yung force na in-exert ng kamay ninyo sa barbell ay anong direction? Upward. Okay. Tapos yung displacement ng barbell ay downward. Okay. So, ilang forces meron? Dalawa. So yung work done by gravity is it positive or negative? Okay. Anong direction yung gravity? Downward. Anong direction displacement? So ang work done by gravity on the barbell ay positive or negative? Positive kasi same direction sila, right? Okay. Yung work done on the barbell by the hand, is it positive or negative? Negative. Kasi yung force na i-exert ng kamay ninyo ay paakyat at yung displacement ay pababa. Right? Okay. So ito yung barbell das positive. Baka malito na naman kayo English na naman to. Kasi sabi niyo sir negative. Pero tignan niyo mabuti. Basahin niyo mabuti. Yes. Kasi yung force na dito, pinag-uusapan dito is exerted on the hands, hindi sa barbell. Okay? Okay, so pag sa hands naman, anong force ang ini-exert anong direction ng force sa hands ng barbell, na in-exert ng barbell? Pababa, right? At dahil pababa din yung displacement, yung work done on your hands ay positive. Okay. Kaya naman, di ba, pag binababa nyo na, bumibilis. Di ba? Kasi syempre gusto nyo ibaba kagad yung barbell. Di ba? Kasi masyado siyang mabigat. In the first place, ba't nyo kasi binuhat? Okay. And yung tawag dito, weightlifters' hands do negative work on the barbell. Ito na yung sinabi natin kanina, di ba? Yung hands ay gumagawa ng negative work on the barbell. Kala nyo, nakalusot na kayo sa mga by at saka on, di ba? Sabi sa inyo, gagamitin pa rin natin yan. Okay. Marami na ba kayo natutunan? Pagod na kayo? Pagod na kayo? Wala naman kayong ginagawang work. Anong work ginagawa nyo ngayon? Brain work. Okay, so biological na naman. Okay, sige. Let's do 5 minutes or 10 minutes? 1 hour. Sige, mag 1 hour ka kami. 5 minutes? 5 minutes? Tagal nyo naman mag-decide. Ba naman? 10 minutes. Sige. Sige, balik tayo ng 108. 108. Okay, consider natin to example mo ito. Okay lang kung gusto niyo matuto ng physics. Hindi ko naman kailangan malaman yun, pero sige lang. At
At nagre-record pa tayo. Naka-record pa tayo. So, sample 6.2. Work done by several forces. So nakita natin, even dun sa mga examples na diniscuss natin kanina na it's possible to determine yung work done by individual forces. Diba? So may work done by gravity, work done by the hand or by the barbell, diba? On other objects, diba? So itong example na ito sort of summarizes yung mga examples na yun. Syempre, tawag dito, titignan din natin siya kung paano i-compute. Okay? So work done by several forces. A farmer hitches her tractor on a sked loaded with firewood and pulls it a distance of 20 meters along level ground. Okay, so ito yung figure na nire-refer dyan. So figure 6.7a. Okay? So, ano nangyayari? Nag-move a distance of 20 meters yung firewood, yung load. Okay? Okay, the total weight of the sled and the load is 14,700 newtons. The tractor exerts a constant 5,000 Newton force at an angle of 36.9 degrees above the horizontal. Okay, kaya siya may angle kasi yung tractor na yan, okay, ay hinihila yung sled, okay, using a rope, at yung rope ay merong angle, okay, with respect to the ground. Okay? Tama? May sense naman, di ba? Ganyan naman talaga, di ba? Pag nagtutulak kayo, right? Right. Or naghihila pala, sorry, naghihila. So yung angle na yun is 36.9 degrees above the horizontal. A 3,500 Newton friction force opposes the sled's motion. Ganyan talaga sa buhay. Akala mo, maganda na yung score mo sa exam. Nalaman mo na, shit! Yan. Find the work done by each force acting on the sled and the total work done by all forces. Okay. So, kung ito yung problem na kailangan nyo i-solve, anong una yung, ano yung pangalawang kailangan nyo gawin? Nag-skip na tayo dun sa first step kasi ang first step ay iiyak kayo, diba? So second step, anong second step na gagawin dito? Iyak ulit. Kailangan yung, yes. Ang unang given na kailangan nyo ma-determine ay ilang forces ang involved dito. So ilang forces ang involved para lang, tawag dito, na nag-a-act dun sa sled. So nabanggit na ano yung mga forces na nabanggit? Okay, may friction. Ano pa? Yung weight. Okay. Pero hindi yan sinabi sa problem, di ba? Hindi yan sinabi sa problem. Walang mention. Tingnan nyo, basahin nyo ulit. Never na mention ang gravitational force. Right? Pero alam nyo, dahil nasa surface tayo ng Earth, na merong gravity. Okay. Ano pa yung isang force? Kailangan mo maging specific. So, nasabi niyo friction, yung gravitational force, tsaka ba't ba siya gumagalaw? Oh, of course, dahil sa tractor. Pero paano siya pinapagalaw ng tractor? Hinihila niya, di ba? Anong ginagamit niya para hilain? Rope. So, anong tawag natin sa force na yon? Tension. Okay? So, tensile force, gravitational force, at saka, anong tawag dito? Friction. Meron pa bang ibang forces? Wala na. Okay? So yun yung una yung second yung gagawin pala. Okay? Okay, ang third yung gagawin is drawing kayo ng free body diagram. Kasi once na ma-identify niyo yung forces, kailangan nyo i-drawing yung free body diagram. Yung free body diagram na i-consider nyo ay yung forces acting on alin? On the sled. Okay, lahat ng forces na nag-act on the sled lang. Okay?
So sabi niyo gravitational force. Anong direction ng gravitational force? Ha? Pababa. Diba? I mention nga pala yung gravitational force, yun yung weight eh. So, ang weight is downward at ang magnitude niya ay titignan niyo lang yung figure. 14,700 newtons. Okay. Kung ang motion, pinakita dito yung motion. Okay? Ang motion is towards the right. Okay? Ito rin yung isang problem dun sa exam kasi ni-redraw nyo yung paa. Okay? Wala akong pakialam kung pangit yung pagka-redraw nyo or maganda yung pagka-drawing nyo sa paa. Pero hindi nyo naman tinuri yung direction ng pag-move niya. So, kailangan nyo indicate din yan. In the same way na in-indicate dito yung direction ng motion ng tractor. Right? So, kung ang motion ng tractor dito ay towards the right, saan papunta ang frictional force? Towards the left. Towards the negative x-axis. Okay. Ano pa? Yung tension. Tama? Tensile force. At yung tensile force na yun ay anong magnitude? Sabi sa problem, it's 5,000 newtons at meron siyang angle with respect to the horizontal na 36.9 degrees. Okay? Uy, 4 pala yung forces, hindi 3. Okay? 4 pala yung forces, hindi 3. So, ano yung pang-4 na force? Normal force. Ang normal force ay force exerted by the ground on the sled. Okay, good. So yan ang free body diagram niyo. Okay. So, ano ngayon yung anong tanong dito? Work exerted by each force acting on the sled and the total work done by all forces. Okay. So, tignan muna natin anong force niyo gustong simulan na pag-compute? Ha? Force exerted by tensile, okay. Tension. So, tensile force is Ft times anong displacement times cosine ng angle phi, right? Ang Ft is 5,000 newtons, ang displacement ay 20 meters at ang angle between them ay 36.9 degrees. So anong sagot? Paki-calculate. Ilan? 79,968.4. Nagmamatter ba yung 0.4 na yan? Hindi. Pinag-usapan na natin yung significant figures, di ba? So 80,000 newtons. Positive or negative? Positive or negative? Positive kasi yung paghila is in the same direction as the displacement. Okay? And yung cosine 36.9 also gives you a positive, anong tawag dito? Positive answer. Okay? Positive number. So, anong gusto nyo next na i-consider? Work done by gravity. Okay, yung weight. Ang ginamit niya dito is W pero lalagay ko na lang dito mg. Okay, para hindi confusing. Okay, work done by the weight. So, mg times yung displacement times cosine ng angle between them. Ang weight is 14,700 newtons. Ang displacement is 20 meters. At ano yung cosine ng, ano yung angle between them? Anong angle between them? Ang displacement ay nasa aling axis towards positive x-axis, di ba? At yung weight ay towards the saan direction ng weight? Anong axis yan? Negative y-axis. So anong angle between them? 90. Okay. Anong cosine ng 90? 0. Nag-break lang kayo, hindi na kayo BS Math.
Okay. O kasi 'di ba? Wala namang effect ang gravity sa displacement ng sled, 'di ba? 'Di ba? Kaya zero yung work. Right? Okay. Anong gusto niyo i-compute next? Ha? Friction. So ang frictional force ay F, displacement ay S, at cosine ng angle between them. So ano ang frictional force? 3,500 newtons. Ano yung displacement? 20 meters. Ano yung angle between them? 180. Kasi yung friction is pointing towards the negative x direction, opposite ng motion, at yung displacement ay towards the right. So 180 degrees. So anong work done by friction dito? Negative 70,000 joules. Nga pala, hindi niyo ko kinorek kanina dito Joules. Okay, work done by the normal force. Alam niyo bang magnitude ng normal force? Hindi. Nagmamatter ba? Hindi, kasi ang angle between the normal force at yung displacement ay hindi angle. Ano yung angle between them? Okay, 90 degrees. So anong cosine ng 90? Zero. Okay. Again, walang ginagawa yung normal force dun sa displacement nung sled. Okay? Okay? So, pero pwede nyo makuha yung normal force. Right? Okay. Kasi ang gagawin nyo lang, apply nyo lang yung Newton's laws. Diba? Apply nyo yung Newton's laws. Sum ng forces along the y-axis is just normal force minus yung weight. And wala namang acceleration along the y-axis. So, equal lang yan sa zero. So, yung normal force is just equal to the weight. Right? Okay. And then ang last question is find the work done by each force acting on the sled and the total work done by all the forces. And since scalar quantity ang work, wala na kayong iisipin na direction. Scalar quantity, add nyo lang lahat yan. Diba? So, ganun lang kadali. Total work is equal to 80,000 joules. Para ma-exercise nyo yung leg nyo. Plus, minus, plus, is equal to, okay, 10,000 joules. Yan ang total work. Tawa kayo ng tawa, ganyan kayo magsagot ng exam. Ano, di ba? Pag naubusan na kayo ng space, lalagay niyo na sa gilid. Tapos maglalagay pa kayo ng love letter. Sir, paki-consider tong ganito ganyan. Tapos paliit na paliit yung letter niyo. Yung letters. Mahihirapan ko din kayo. Okay na? Okay. So, yan ang kinaganda pag scalar quantities. Wala kang isipin na direction. Sige. Well, tawag dito. Magsiskip na ako kasi nakaano naman to. And papadala ko naman yung slides sa inyo. Diba? So, pwede nyo pa rin ano. Okay. So, pinag-usapan natin kanina na if you apply force on an object, okay, pwede mag-speed up or mag-slow down yung object na yun. So, anong condition para mag-speed up yung object? Same direction yung force at saka yung displacement. At para mag-slow down, opposite yung direction yung force at saka yung direction. Which means na ang work is also related to the speed of the object. Tama? Tama? So, yan yung discuss natin kanina about an object slowing down at speeding up. Andi dito na yan yung sinasabi ng figures na ito. Okay, so meron siyang relationship with the... Okay, so alam natin from kinematics na anong tawag dito? Kung ito yung final na velocity at ito yung initial na velocity, okay, equal yan sa 2a
x minus x dot. Okay, ito yung third na kinematic equation, right? Tama? Okay. Ngayon, ang gagawin ko ay multiply ko to everything by yung mass ng object. Okay, so mv squared minus mv naught squared is equal to 2ma x minus x naught. Okay, at ang susunod kong gagawin is divide ko to by 1/2. So meron akong 1/2 mv squared minus 1/2 mv naught squared is equal to ma x minus x naught. Now, roughly, ano ba ito? Force. Ato na ito? Displacement. At anong force times displacement? Work. Ngayon, ano ito? Ano yung 1/2 mv squared? Yung product lang ng mass tsaka velocity squared times 1/2. Anong quantity yun? Kala ko nag-physics na kayo nung high school. Kinetic energy. Okay. Kinetic energy is 1/2 mv squared. Ngayon, ano sabi natin tungkol sa velocity na to? Ito ay final velocity, di ba? Kasi itong velocity na to ay initial velocity. So this is the final kinetic energy minus the initial na kinetic energy or the change in kinetic energy. And that change in kinetic energy is equal to the work done. So ang tawag dito is the work, tawag dito, kinetic energy per. Okay. So the work is equal to change in kinetic energy. So if you apply work on an object, its kinetic energy changes. If you apply positive work, the kinetic energy increases. Di ba kasi yung change is positive. And if you apply negative work, the kinetic energy decreases. Okay, ganun din naman sa speed, di ba? Pag nag-apply kayo ng positive work, nag-i-increase yung kanyang speed, ibig sabihin nag-i-increase din yung kinetic energy. And if you apply negative work, nag-decrease yung speed. So ibig sabihin din nun, nag-apply kayo ng negative or nagkakaroon ng negative change dun sa kinetic energy. Okay? Okay, so now we have a way to relate work and energy. Okay, sa next meeting, yung potential energy naman yung isa natin i-discuss. Okay, maraming types ng potential energy. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa work and kinetic energy. So tignan natin ito isang example na to. Let's look again at the sled in figure 6.7. So yung same sled na tinignan natin kanina, na may tractor, hinihila ng tractor yung sled na may laman na wood. Okay. Suppose the sled's initial speed is V1 equals 2.0 meters per second. What is the speed of the sled after it moves 20 meters? Okay. Ano ang speed ng sled after it moves 20 meters? Naalala niyo ba yung total work done? 10,000 joules. Positive, di ba? Positive. So anong mangyayari ngayon dun sa sled? Hindi, in terms of speed lang. In terms of speed. Mag-increase yung speed niya. Di ba? So ang ina-expect ninyo na sagot, kasi initial speed niya is V1, di ba? Equal to 2 meters per second. So, pag nag-solve na kayo, ang ina-expect yung sagot dito na V2 is greater than 2 meters per second kasi nag-increase nga yung kanyang speed. Okay, that's one way for you to pag nag-solve kayo ng problem, di ba? Okay, ang ina-expect ko dito is greater than 2 meters per second. So, nag-solve kayo, nakita nyo ng speed is 3 meters per second. Uy, mas malaki nga kaysa 2. Kasi di ba, from grade 1, alam nyo na 3 is greater than 2. Tama? Wala nang konti na lang kayo natatawa. Pagod na yung iba. Dito na lang ako magjo-joke. Okay, so ibig sabihin confident na kayo sa sagot nyo. Diba? Hindi niyo na kailangan isipin yung mga ganyang bagay dahil alam niyo na tama yung nakuha niyong sagot. Okay, so anong tawag dito?
Para ma-solve itong problem na ito, gagamitin natin yung work and kinetic energy theorem. So we'll begin with, so ito yung expression na gagamitin natin. Work is equal to the change in kinetic energy. K2 is the final and K1 is the initial. Okay. Ngayon, ano ang mass nung sled? Binigay naman sa atin yung weight. Ang weight is 40,700 newtons. Okay, divide mo yan by 9.8 meters per second squared, makukuha natin yung mass. At yung mass na makukuha natin is 1,500 kilograms. Okay? So, ang initial na kinetic energy is 1/2, di ba? Times yung mass na dito na lang ako, parang hindi na gumalaw. 1/2 Late ba? Ay, yan na yung max niya. So 1/2 times yung mass ng tractor, mass ng sled, 1,500 kilograms, times yung initial speed niya na 2 meters per second. Okay? Oh, so 4 divided by 2, 2 times 1,500, 3,000. Minsan hindi niyo na kailangan mag-calculator. Ba? Okay. So 3,000 kilogram meter squared per second squared or 3,000 joules. Yan yung kinetic energy ng sled initially. Okay. Ang final na kinetic energy makukuha nyo from the work, kinetic energy theorem. Work is equal to K2 minus K1. Ano ang work? 10,000 joules. Ito? 3,000. 10,000 to, 3,000 yan. Ano to? 13,000. Di ba na-apply nyo na yung skills nyo ng grade 1? Diba? Lahat ng natututunan nyo sa buong buhay nyo, i-apply nyo lahat yan sa physics. And in future, sa future na work ninyo. Okay. So, final na kinetic energy is, so ang K2 is equal to 13,000 joules. Okay? 13,000 times 2. Kukunin natin ngayon yung V2, di ba? 13,000 times 2, 26,000 divided by 1,500. Calculator na. Sige, calculator niyo na. And kukunin niyo yung square root niyan. Huwag niyo kalimutan yung square root. Marami nagkakamali dyan. Ilan? So ito na yun, K2 is equal to K1 plus the total work done. So 3,000 times 10,000 joules is equal to 13,000 joules. And pag sinubstitute na yung mga numbers na yan, makukuha nyo na V2 is 4.2 meters per second. Okay, 4.2 meters per second na nakuha ko. Mas malaki siya kaysa 2 meters per second. Tama yung ginagawa ko. Move on na kayo sa next number. Okay? Okay? Kasi alam ko, pag nagsosolve kayo ng problem, nagdadalawang isip pa kayo. Tama kaya itong ginawa ko, ganito, ganyan, di ba? Pero pag alam niyo yung mga ganyang mga maliliit na bagay, alam niyo yung mga details, alam niyo yung physics, mas magiging confident kayo sa mga sagot niyo. May iba pa bang question dito? What is the speed of the sled after it moves 20 meters? Wala na, no? Okay, so analysis na lang ito. So another way of solving the problem. Okay, questions? Questions? Bakit pag nag-aaral ng physics ang bagal-bagal ng oras? Hindi lahat ng forces ay constant. Minsan, yung force ay nag-i-increase habang nag-move yung object or nagdi-decrease habang nag-move yung object. So, anong gagawin nyo ngayon kung hindi constant yung force? Okay? So, dito sa example na ito, na-displace yung object from x1 to x2, okay, at yung displacement niya is caused by a non-constant force. Paano nyo nasabi na non-constant? Kasi nung initially, ganyan lang kaliit yung force, and then after some time, ganyan nakalaki yung force. So
from x1 to x2, nag-increase yung force. Hindi constant yung force. Now, mathematically, pwede nating i-graph yung force na yon. So, halimbawa lang, ito yung graph, ito yung force. Ito yung graph ng force as the object is moving. So, makikita nyo dito, nag-ano siya, di ba? Tawag dito, nag-increase yung force. Ba? Alam naman natin from calculus na pwede nyo i-estimate yung curve na yan into rectangles. Di ba? Right? Bawat rectangle ay merong width. Right? Okay, so anong gagawin niyo dyan? Essentially, ang gagawin niyo dyan is kukunin niyo yung area ng rectangle na ito. Diba? Kukunin niyo yung area ng rectangle na yan. Sorry. Okay, kukunin niyo yung area ng rectangle na ito. Ayaw na magsulat. Diba? So, kukunin niyo yung area ng rectangle na ito. Ito. Ba't siya nagja-jump? Okay. Yan. So, kukunin niyo yung area ng bawat rectangles na yan, tapos i-add nyo. Diba? Okay. So, yun na yung total work. Pero syempre, may error. Diba? Kasi, kung papansin niyo, hindi niya pina-perfectly match yung curve. So, anong ginagawa niyo sa math? Syempre, pinapalit niyo muna yung rectangle, yung width ng rectangle, di ba? So, dadami yung rectangle, dadami yung i-add niyo. And that's equivalent to integration. Tama? Tama? Ito yung gustong-gusto niyong gawin, di ba? Kasi nga, work ngayon is equal to the sum of all these rectangles. Okay, and we're summing over the widths. Pero sabi nyo nga, equivalent siya sa integral, okay, ng force at saka ng displacement. Siyempre, meron tayong limits pag nag-integrate tayo. And yung limits na yon is defined by yung initial position at saka final position. Kasi di ba yung differential dito, okay, you're integrating over displacement. So dapat yung limits nyo ay displacement din. So from x1 to x2. Tama? Tama. So eto na, mas general na to na definition ng work. Kasi it covers both constant at saka non-constant na forces. Kinikita niyo na siguro yung mga problems na binibigay sa inyo. No? Shit, mag-i-integrate na naman ako. Okay. Okay. So, ang isang example ng tawag dito ng system na tawag dito, non-constant yung force is a spring system. Okay. Sa spring, yung force na ine-exert on the block, so typically may block dito, di ba? So, yung force na ine-exert nyo dyan sa block is defined by ito, K times X, na kung saan itong K na ito ay yung tinatawag na spring constant. Okay, so it's a constant, okay, and typically it's given. The higher the value, the stiffer yung spring constant. Okay, ano bang mga systems na merong spring? Na alam niyo? Ha? Galing ah. Ball pen. Binigyan pa talaga ako ng example. Ballpen nyo, may spring, di ba? Sobrang dali lang i-compress ng spring na yun, di ba? So, mababa lang spring constant. Yan. Ano pa ibang example na merong system na merong spring? Sa kotse, kasi meron siyang shock absorbers, di ba? Pati yung motor, di ba? May shock absorbers din siya. Pero, mahirap na, ang tawag dito, pagalawin yung spring na yun, di ba? Kasi sobrang stiff niya. Okay? So mataas yung kanyang spring constant. And dapat lang, kasi pag nakasakay kayo sa kotse, pag umano yan sa pag anong tawag dito, pag tumama yan sa hump, gusto niyo na
gusto niyo na babalik siya kagad sa dati niyong posisyon. Kasi pag mababa yung spring constant niyan, gaganyan-ganyan kayo, di ba? Of course, kung nag-enjoy kayo sa mga ganung bagay, no judgment. So, yun ang ibig sabihin ng spring constant. Okay? Pero dito, makikita nyo na hindi constant yung force kasi proportional siya sa displacement. Di ba? Yung force dito is proportional to the displacement. F is proportional to X. So, hindi siya tawag dito constant. In fact, yung force dito, okay, pwede nyo i-drawing as a straight line. Force is equal to K times X. So, ano bang integral graphically nito? Graphically, ano integral niya? Ha? Hindi. So, anong graph? Anong graph nun? Graphical yung tinatanong ko. Hindi, linear na ito eh. Pag in-integrate nyo ang isang linear na function, anong lalabas na graph? Ha? Hindi, quadratic yung equation, pero yung graph is parabolic. Diba? Parabolic. Tama? Okay, so in-expect nyo dito ay parabola. Okay? Yung work versus x na graph is a parabola. Okay. So, anong tawag dito? So, yung work done, okay, so yung work done is equal to f dx kasi one dimension lang siya. Let's say na nag-start siya from x1 at nag-end up siya sa x2. Tulad dito sa figure na ito. So, dito siya nag-start sa x1 at dito siya nag-end sa x2. Actually, kulang yata to ng negative sign. So, may negative sign yata dito. Okay, bakit siya may negative sign pagdating sa spring? Okay, yan. Bakit siya may negative sign pagdating sa spring? Okay, so ganito. Explain. Hindi naman. Kasi, halimbawa, mag-apply kayo ng force. Wait. Hindi. Sorry. Sa figure na ito, specific sa figure na ito, positive yan. No? Kasi yung hand yung yung hand yung nag-exert ng force. Okay. Sige, saka na natin isipin yung pagdating natin sa potential energy. So, dito, ganito muna yun. Gawin muna natin siyang positive. So, ano ang F? Kx, di ba? Kx dx. Anong integral niyan? Integral ng Kx dx? Evaluated from x1 to x2. So equal to ang work done is 1/2 k x2 squared minus 1/2 k x1 squared. Okay, so this is, clarify ko lang this is the work done on the spring. Okay, by the hand. Okay, on the spring. By the hand. Okay, kasi next meeting, pag diniscuss na natin yung potential energy, ang i-discuss natin is work done on the object. Okay? By the spring. Okay, so baliktad na. Okay. Okay. So, anong graph ang kx squared? Pag ginraph niyan, parabola. Ba? So, parabolic. Okay. So, example, work done on a spring scale, yung weighing scale. Well, whether analog yan or digital, meron pa rin yung spring. Okay, pag analog, alam niyo naman ibig sabihin na analog, ano? Yung nakikita niyo yung arrows, di ba? Oo. Ginagamit ng mga magulang ninyo. Kayo, ginagamit niyo na digital kasi numbers na lang nakikita niyo. No? Tawag dito. Pero gumagamit pa rin yun ng spring, pero it's a special type of spring. Okay. Ang tawag doon is a piezoelectric material. Spring pa rin siya, nagre-respond siya sa tawag dito, sa applied force. So a woman weighing 600 newtons steps on a bathroom scale that contains a stiff spring.
In equilibrium, the spring is compressed 1 centimeters under her weight. So find the force constant of the spring and the total work done on it during the compression. So first of all, ang pinapahanap ay force constant. Secondly, yung total work done during the compression. So anong given dito? Okay, yung weight ng woman. Okay. Na 600 newtons. Tama? Tama. Okay. Siyempre, magdodrawing kayo ng free body diagram. Sa aling object nyo, idodrawing yung free body diagram. Sa tao, sa weighing scale, sa ground, sa papel. Sa weighing scale. Okay. Kasi nandoon yung spring eh. Diba doon nag-act yung spring. Okay. Okay. So, ano forces na nag-act on the weighing scale? Weight nung woman. Okay. Which is 600 newtons. Tama? Okay. Ano pa? On the tawag dito? Weighing scale. Pag pinag-usapan natin ang normal force, that's the force exerted on the weighing scale by the pero hindi naman nakadikit sa ground ang weighing scale. Kasi may spring eh. So, ang titignan natin dito instead ay yung force exerted by the spring on the weighing scale. Okay. Okay? Okay, now just para lang mapadali yung buhay, kalimutan nyo na yung weight ng weighing scale. Kasi pag dinagdag nyo pa yan, additional complication yan, diba? Pero kung gusto nyo talaga ng problems, dagdag nyo. Okay, dagdag nyo yan. Okay? So, ano ngayon ang tawag dito? Ano ngayon ang magiging ano nyo dyan? Anong tawag dito? Ang magiging free body diagram. So, free body diagram nyo basically is just a vector pointing upward. Okay, yung force na in-exert ng spring dun sa weighing scale, and then yung weight ng woman which is a vector pointing down. To solve for the spring constant, since alam niyo naman yung force which is 600 newtons at alam niyo naman yung displacement caused by that force which is ilan? 1 centimeter. Okay? So madali niyo nang straightforward na i-compute yung anong tawag dito, yung spring constant. Kasi meron namang F is equal to Kx. Pero kung titignan niyo dito, negative. Bakit naging negative yung force at bakit negative yung displacement? Oh, yung force pababa, pero yung displacement bakit siya negative? Pababa din. Kasi paano niyo alam na pababa? Nakakompress siya. Kaya niyo alam na pababa kasi meron tayong coordinate system. Ito yung origin. Diba? Yan yung origin. Ito. Yan. Gamit tayo ibang kulay. Yan yung origin. With respect to the origin, syempre bababa yung weighing scale by 1 centimeter. Pero dahil bumaba siya at positive x yung pinili natin coordinate system, negative yung kanyang displacement. Okay? So, meron kayong negative force dito and meron kayong negative displacement. Naintindihan nyo naman kung bakit yan 0.01 meters, di ba? Kasi nag-convert siya from centimeter to meter. So, ang spring constant ngayon is 600 divided by 0.01, which is equal to 60,000 Newton per meter. May tanong ka?
So, anong tawag dito? Yan, ang unit ng spring constant is Newton per meter. Wala na ibang tawag diyan. Just Newton per meter. Okay, 60,000 Newton per meter. And ganyan yung mga values ng spring na stiff. Okay, so matataas yung mga spring constant. Okay. Now, what is the work done? Okay, anong work done para lang ma-displace yung para ma-displace yung spring na yan? Okay, so yung initial na position niya is 0 kung saan wala yung tao. Tama? So yung initial na anong tawag dito? Initial na yung 1/2 kx1 will be 0. Okay, kaya diyan nakalagay 0. Okay? Then yung 1/2 kx2, since yung x2 describes yung displacement after na sumakay yung tao dun sa weighing scale. So yung x2 ngayon is 10 centimeters or 0.01 meters. Ba? Tapos yung spring constant na na-compute natin to be 60,000 Newton per meter. And then syempre 1/2. So ano lang sagot natin dito ngayon? Anong total work done? 3 joules. So ang liit lang ng work na kailangan yung gawin para i-compress ang isang spring. Okay. And anong tawag dito? Kaya naman maliit yan kasi ang liit naman ng displacement. Okay. Kaya naman maliit yung displacement kasi yung mga spring ay tawag dito, maliliit lang talaga, di ba? Yun naman ang gusto niyo, yung weighing scale na portable, di ba? Ayun yung maglagay ng spring na makapal. Di ba? Hindi yun portable. Right? Okay, so kaya maliit lang din yung work done. So 3 joules. Ayos. Pagod na kayo? Pagod na? Ilang slides pa ba to? Okay pa. Isa na lang. May 10 minutes pa. Kasi marami pa tayo ko-cover. Ito na lang, sample 6.7. Okay, and then susunod na meeting na ibang slides. Example 6.7. Nag-experiment na ba kayo sa 1.1? Asa na kayo? Sa? Force table? Hearing. So force table nga. Force table. Okay, so nandun pa lang kayo sa vectors. Tama, no? Sa vectors pa. So wala pa kayo dun sa displacement. So an air track glider of mass 0.100 kilograms is attached to the end of a horizontal air track by a spring with a force constant of 20 Newton per meter. Figure 6.22a. Hindi ko nilagay yung figure 6.22a. Okay. Alam niyo ba kung anong air track glider? Alam niyo yung air? Okay, so sa physics lab kasi merong ganitong equipment, okay, na may ganyan na itsura niyan. Okay? Yan. So, hollow yan diyan sa ano. Hollow. Mali spelling ko, no? Let O dapat yun. O. Tapos may mga butas yan. Okay, may butas yan. Tapos dito sa isang end, nagpapapasok ng hangin. Okay? Siyempre, pag nagpasok kayo ng hangin, yung hangin lalabas sa butas. Tama? Tama. Okay. Ngayon, sa ibabaw ng glider niya, so yun yung glider. Yan yung air track. Sa ibabaw niyan, merong glider. Ganyan yung itsura niyan. So ganyan siya, nakaganyan siya, nakapatong lang dun sa air track. Okay? At pag nahanginan yan, ano mangyayari sa glider? Aangat, di ba? Pero dahil mahina lang yung hangin, hindi siya aangat ng todo-todo. Pero ang silbi lang nun is para mawala yung friction. Di ba? So iangat mo siyang konti para hindi na siya physically in contact with the air track. Okay, pag tinanggal niyo yung hangin, pitikin niyo yan. Okay, hindi yan mag-move, mag-move siya konti-konti lang kasi punong-puno ng friction. Pero pag hinanginan niyo yan, tapos nakaangat siyang konti, pitikin yan, tuloy-tuloy yan aandar. Okay? So yan yung air track glider. Okay? So ang mass ng air track glider na yan is 0.100 kilograms.
okay, is attached to the end of a horizontal air track. So dyan siya magsa-start. Okay, starting position. Okay. Tapos, the spring is unstretched. And the glider is moving at 0.150 meters per second to the right. Okay, find the maximum distance d so that the glider moves to the right if the air track is turned on so that there is no friction, and b if the air is turned off so that there is kinetic friction with coefficient mu k equals 0.47. Naintindihan niyo yung question? Spring constant is 20 Newton per meter. So may spring pa pala naka-attach dito. Navi-visualize nyo ba? I mean, clear ba sa drawing o hindi? Nga eh. Pangit ako mag-drawing eh, no? Kayo din naman. Pangit ng mga dinadrawing yung paa eh. Okay, sige, ganito lang gawin natin. Dadagdagan ko na lang ng figure to para sa next meeting. Next meeting na lang natin to iso. Okay? So walang any questions?